lumikha ang Diyos. Bago pa ginawa ng Diyos ang langit, kasama niya na ito. Sino ho ito ho? Sino ito? Pakinggan nyo, itataas natin, 8:22 yung binasa no? Itaas natin sa 12 kung sino yung nagsasalita na yan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ang nagsasalita pala rito yung karunungan ng Diyos, yung wisdom of God. Kung Biblia ang ating kukonsultahin, sino ba itong karunungan ng Diyos? Na bago pa lumalang ang Diyos, kasama na ng Diyos itong karunungang ito. Sino kaya ito? Pakinggan nyo sa unang Korinto 2, versikulo 6 hanggang 8. Ganito po ating mababasa. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Sabi po ni San Pablo, nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman, Magaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. pero ito pala yung karunungang bago pa lumalang ang Diyos, nakatalaga na yon. Yun ay kang karunungang itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. bakit? Sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sino ho yung karunungan? Hindi man nakilala ito ng mga pinuno ng sanlibutan. Itong karunungan, itong itinalaga na ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan, hindi naman nakilala ng mga pinuno ng sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sino ba'y napako sa krus? Di ba si Kristo? Natural, si Kristo yung karunungan ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos, di pa lumalalang ang Diyos ng anuman. Anong katunayan po sa Biblia na si Kristo ang karunungan ng Diyos? Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Christ is the power and the wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kaya yung Kristo na yon, bago naging Kristo, tinatawag sa Biblia yung wisdom of God, power of God. Karunungan ng Diyos, kasama ng Diyos dun sa umpisa pa lang. Nung lumala lang, magkasama sila. Magkausap nga sila. Balik natin kung anong usapan nilang dalawa. Pakinggan nyo. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Makatwiran na ho ba yung salita? Makatwiran, may kasama pala, kaya may kausap. At ang kausap yung karunungan. At ang karunungan, yun ang Kristo. At nag-uusap sila tungkol sa paglalang nila sa tao. Lalangin natin ang tao. Sabi niya. O ngayon, talaga bang may patutuo tayo sa Biblia na ang kausap ng Diyos si Kristo nung magpasimulang lalalang sila ng tao? Pakinggan nyo kung sino yung kausap ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis. Sa Kolosas 1:15, ganito ating mababasa. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ano pa ang pruweba? Pakinggan nyo sa Hebreo. Sa 1:2 hanggang 3. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. sino ang larawan ng Ama? Natural naman yung miski sa natural mo gadaanin
Ang unang-unang kamukha ng ama, anak, yun ang possibility, di ba? Sino ba magkalarawan? Di yung ama at saka yung anak. Sabi ng Biblia, siya ang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tao ba yun? Nako, nagkamali ho ng malaki yung tao ng tao raw si Kristo. Pagkalaki-laking pagkakamali, mas malaki sa kanila. Mas malaki sa maiisip mo ang pagkakamali nung nagsasabing si Kristo'y tao. Bakit? Ayon sa Biblia, wala pang tao. Wala pang ang alabok ng lupa pinagkunan sa tao. Meron na siya, ando na siya. Kasama na siya ng Diyos. At bilang kasama, siya yung kalarawan, kawangis, nakausap, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Sino ho ang dapat nating kilalanin bilang mga tao? Sabi sa Biblia, ang dapat nating kilalanin yung lumalang sa atin. Yung palang lumalang sa atin, mag-ama eh. Yung ama at saka yung kanyang anak, nag-uusap na lalalang sila. Kaya nung lumalang naman talaga, magkasama silang lumalalang. Di ba? Pakinggan nyo ang pruweba sa Apokalipsis. Ganito ating mababasa. Na nung lumalang ang Diyos, may kasama siya. At siya pang saksi. Basa. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kita nyo? Nung saksing tapat at totoo. Alin ang sinaksihan niya? Nung pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa pasimula ng paglalang ng Diyos, saksi na siya. Itong saksing tapat at totoo. Sino ito? Saksi ni Jehovah? Hindi, si Kristo ito. Nandun na siya. Bago pa nilalang ang langit. Bago niya nilalang ang lupa. Nandun ako, sabi niya. Kaya masasabi siya saksi. Nandun. Ang saksi ni Jehovah lang naman, kuminsan saksi raw sila, wala naman sila sa pangyayari. Kuminsan, nagtataka rin naman ako, wag namang magagalit kung may saksi ni Jehovah.